Magandang umaga sa inyong lahat at sa panig kayo ng Pinas naroroon ng mundo. Sumatin po muli ang pagpapala para sa araw na ito. Makatang tambay po muli. Musta po ang lahat? At siyempre kakalipas lang ng bagyo dito sa lugar namin. Kahit hindi naman tayo binabaha dito. Hindi rin tayo kampante pagka ganong may sama ng panahon. Yung pagguho ng lupa ay banta rin dito sa lugar namin. Pinanghala ko ng bangon na yun. At pag-uusapan natin tong pag-isa sa Kongreso ni Congressman Rodante Marcolita sa Commission of Human Rights, itong CHR. Dahil nga doon sa nangyayari sa KOJC ngayon, sa Kingdom of Jesus ni Pastor Kibuloy, na tila nga mayroon na ngang paglabag sa karapatang pantao, pero kapuna-puna na tahimik ang CHR natin. At ito nga yung pinuna ni Congressman Marcolita sa hearing sa Kongreso, sa budget hearing. Ay natanong nga niya ito. At taliwas naman, samantalang ganito tila nagbubulag-bulagan sa nagaganap dyan na pagmamalabis ng mga kapulisan sa mga membro ni Kibuloy dyan sa KOJC. Napakabilis ng mga ito ng Commission of Human Rights. Pag yung naargabyado naman yung mga NPA, yung mga komunista. Sa hearing ding ito, narinig natin dahil nung ginigisa o tinatanong nga ni Congressman Marcolita yung CHR, yung ipinagtanggol ni Franz Castro, Congressman Franz Castro, itong human rights. At doon natin nakita na talagang ang CHR binuo lang pala talaga para lang sa mga pag ang nababiolate ng mga kapulisan natin na sundalo ay ang mga kaliwa. Ay sinabi mismo ron ni Franz Castro, nagpasalamat nga siya sa simpatyang malaki ng CHR sa kanila dahil napakabilis daw nitong umaksyon pag yung mga tungkol sa mga karaingan nila. Yun ang bilang pagpapahayag yun ng paglalabas ng pasasalamat dito. At niliwas nga ito dun sa sinasabi naman ni Congressman Marcolita habang ginigisa itong chairman na ito ng CHR. Nasabi nga 11 days hanggang ngayon wala kayong ginagawa at pinag-aaralan nyo pa. Kaya sa katapos-tapusan ngayon ng pagtatanong na yun ni Congressman Marcolita nagdesisyon din na sabi nga siguro mga September 10 or September 11 magkaroon na sila ng mga pagkilos para dito. Dito nakikita natin samantalang mabilis silang umaksyon sa mga ayon na rin kay Franz Castro pag yung mga kaliwa ang naargabyado ng kapulisan. Dito naman ganoon naman sila kabagal. Pagdating naman sa nakikita natin na may paglabag na rin sa mga membro ni Kibuloy sa KOJC ng mga kapulisan. At ito nga nagdadahilan nga siya na maaring sa after 1 week pangaraw di baka magkaroon na sila ng action para dito. Nakikita natin doon na hindi talaga sila tutuhanang gustong kumilos pagdating sa mga naargabyadong Pilipino na hindi naman kumakaliwa. Kumpara pag ang naargabyado ng mga pulis at sundalo, yung mga komunista. Yun yung nakikita natin dito. Mabuti pa nga talaga wala na si CHR kung ang ipagtatanggol lang nito yung mga kaliwa. Tapos pag sa mga liba sa pagkawala ng mga kabataan o katulad nitong mga paglabag na ito sa mga ibang sa mga religious groups wala naman silang kibo. At kung hindi nga inungkat ni Congressman Marcolita hindi pa ito magsasabi at medyo mabigat pa sa kalooban yung pangako niya na maaaring September 10 or September 11 maka-aksyon na sila para dito. Kukumpletuhin lang nila yung mga pag-iimbestiga nila na ginagawa. At speaking of budget hearing, itong sa Office of the Vice President na budget, ang napuna naman natin dito
Pag sinasabi ni Inday Sara na may halong politika, yung ginagawa sa kanya sa kahit sa Senado man o dito sa Kongreso, tigas nakakatanggi. Siyempre wala namang aamin ito. Kabaliktaran naman sa mga ginagawa nila at kinikilos at sa nagiging desisyon nila. Kabila ng pagtanggi nila na walang politika, kailangan lang talaga naming scrutinize yung budget na yun. At paulit-ulit pa nilang binibigyan din na pira ng bayan yan. Pira ng taong bayan, kaya kailangan ibusisiin. O ng isang masusing pagsisiyasat ang kinakailangan. Nagtatawa nga ako. Di na din sila pagsasabi ng pira ng bayan, kaya kinakailangan kailangan busisiin. Sa kalaban nila, doon nga nakikita natin yung politika di ba? Bakit itong 20 million sa pagkain, hindi ba pira ng taong bayan ito? Ba't hindi nila usisain na naubos lamang sa loob ng isang araw, wala pa nga, oras lang, at hindi ba pira din ng taong bayan ito? Akala mo talaga sila kung titingnan mo at papakinggan mo, naalagaan nila ang mga buwis ng taong bayan, ang pira ng mga Pilipino. Pero sa kabila nito, inibibira lang naman nila ito at binibigyan ng diin kung yung kalaban nila ang iniimbestigahan sa bagay na yan. Ganun ang nangyayari. Tapos pag sinasabi ni VP Sara na may halong politika, tigas nakakatanggi. At kunyari nagmamaang-maangan katulad ni Senator Risa Hontiveros. Nagtataka raw siya kung bakit napakalayo ng sagot ni Inday Sara. Simple lang daw ang itatanong. Siguro kung katulad niya o kung tanga siguro pwede. Hindi nakikita yung kanilang mga motibo. Matalino ito si VP Inday Sara. Isa rin itong abogado, diba? Kaya itong mga ipokrita. Mga puro pandaraya lang ang makikita natin sa mga galawan ng mga ito. Katulad nga sa budget na ito, itikita natin na pinopolitika sa Office of Vice President. Tamo, sa mga maraming nakaraan na mga budget hearing, ang katotohanan ito, 15 minutes lang ito, 20 minutes approve na ito. Ito kaya ay naiiba, katulad din ito ng budget ng presidente. Kung gaano kabilis yung pag-approve sa budget ng presidente, ganun din sa Vice President. Pero sa ngayon, 5 oras yung ginugol nila dun ng mga diskusyon sa House of Representatives. Pero pinababalik pa si Inday Sara. Hindi pa inapprovean. Tapos sa panaytigas nakakatanggi na wala raw halong politika. Isipin mo yung mga pangguguyo na yan.